nga po in behalf po ng Great Shepherd Baptist Church of Peñaranda ay bumabati po kami ng Happy New Year. Alam, sabi mo Merry Christmas. Happy New Year po 2025 at we looking forward siyempre sa mga opportunity po na binibigay po ng Diyos sa gawain po sa Peñaranda. Ngayon pong taon po na ito ay nakapag-start po kami ng Bible study doon po sa disaster and dream ng munisipyo. So just pray for me, ako po yung nandun, nawa po ay patuloy po naman sa Panginoon. At the same time ay nag-start na po kami ng amin din pong ladies visitation. So sa amin pong mga kababaihan ay every Saturday po ng hapon, sila po ay lumalabas at sila po ay nagsuswimming. At the same time ay ibigay po ng mga trucks. So, ayun po, salamat po sa Panginoon sa oportunidad po ulit na makapag-turo po sa atin sa araw na ito. At ito naman po ay para po sa ating paglilingkod po sa Diyos. At ayun po, maaari pong tumayo po ang bawat isa. Stand po para po sa ating mag-aaral ngayong umaga. In Romans chapter 1 and verse 18. Romans 1:18, basahin ko po, sundan po ng inyong mga paningin. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Sa Tagalog po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Tayo po lahat ay yumuko, tayo po manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong Panginoon kami ay narito, hindi lang Panginoon, Ikaw ay papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, kundi Panginoon, patuloy na pag-aralan po ang inyong mga salita upang Panginoon, patuloy po na maging paalala Panginoon sa amin, lalo na po sa aming buhay, hindi lang po sa pagiging Kristiyano Panginoon, kundi sa maging kami po as human Panginoon, kung ano po yung aming pong mga dapat po na gawin. At para Panginoon, Ikaw ay bibigyan namin ng kapurihan. Lord, patawad Panginoon, maging sa aming pong mga kasalanan pagkukulang sa isip, man, salita at sa gawa. At muli Panginoon, pangunahan kami ng iyong Santong Espiritu upang patuloy po na manguna sa amin, magbigyan ng karunungan upang matutunan namin ang iyong mga salita. At muli Panginoon, itago niya rin Panginoon ang inyong lingkod sa inyong lingkuran Panginoon upang ang mga salita po ninyo ang makita po ng bawat isa. Muli dakilang Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang malayang oras ng aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay makakaupo na. Yan. So this morning po, alam niyo yung ating pong naging sabi nga ay topic po ngayon is about the wrath of God. Ano po? At siguro po lahat naman po tayo ay aware doon po sa nangyari po sa Los Angeles, California. Especially dun sa yung sabihin natin kung paano po talagang nasunog. Halos kulang 1/4 kung gaano man niyang kalaki. Pero bakit natin, bago pa po yung nangyari na yun, katulad po na nangyari sa Brazil, if you remember, nang po sila po ay nagparada ng mga demons, sa images. Pero the following day, I think the following day or after that, ay nagkaroon naman po sila ng napakalaking baha. Dito naman po sa California, alam niyo rin po siguro kung ano po yung nangyari, isa po sa host po ng Golden Globe Awards ay yung salitang mocking, parang ninak nila ang Diyos dahil parang ginaya niya yung Pope. And also yung sinabi niya yung tinatawag na pagdating sa Diyos ay zero mention. Ibig sabihin parang wala sa kanila yung Diyos, yung presensya ng Diyos. Bagamat may nakita ko dati na picture, pero sabi naman nila 2006 pa yun, whatever, yung lalaking naka-costume siya ng demonyo at nakalagay ito sa placard niya, let God away from California. So parang ganon. So dito nangyari, kung alam natin yung istorya, ay
they mock God, and then sabi niya, no surprise in this godless town. So, yun yung nabanggit niya. So, ibig sabihin, pinapakita lang po nila na sa kanilang ginagawa, para bang sa tingin nila, ay hindi nila kailangan ang Diyos. Alam niyo po, when it comes to mocking, sabi ko, hindi lang naman po yung kung ano yung sinasabi mo kundi kung ano yung ginagawa mo. Amen po ba? Marami po kasi mga Kristiyano ngayon, maaaring they are present in church, sabi natin, church service or whatever, prayer meeting, pero dun sa labas, anong ginagawa? Ano ba? Madaling sabihin, nagsisimba ako, ma-attend ako ng linggo, ma-attend ako ng prayer meeting, pero afternoon, pag nasa labas na, pag wala ng service, pag wala ng prayer meeting, sino ka na? Who you are? So, nangyayari, ayun, tinatawag natin na minsan yung salitang compromising. Di ba? Nakikipag-compromise na tayo sa mga tao. Parang wala na. Ngayon po, usong-uso ngayon yung ating pong social media. Maraming Kristiyano nagtitiktok pa. Sino dito yung Kristiyano nagtitiktok? Ha? Si Ma'am Rod daw. Alam niyo po, alam mo na ba siya? Listen, yung vlogging, yung iba pa, yung nag-vlog. Di ba? So marami po yan ngayon. Now, sabi mo sa text po natin, sabi diyan, for the wrath of God is revealed from heaven against ungodliness and unrighteousness of men. Tama naman po ang Bible Ang panahon po natin ngayon, pasama ng pasama ng pasama. Yung kasalanan na hindi kayang gawin ng tao noon, nagagawa na ngayon. Kaya nga kung titinan tayo po mga Kristiyano, maging aware po tayo na ang Diyos po may tinatawag po na wrath of God, yung galit niya. Kaya nga yung ginawa po nung host ng Golden Globe, talagang yung iba, tuwa sila kasi nung binanggit po yung binanggit yung sinasabing no surprise in this godless town, natawanan pa sila. Para bang okay lang sa kanila na talagang walang Diyos sa kanila. Alam naman natin, siguro ang kilala lang natin na hindi kumikilala sa Diyos, yung tawag natin ng mga atheist. Yung mga atheista, they don't believe God. Kasi lagi nila sinasabi, kung may Diyos, bakit may mahina, bakit may mayaman, bakit may ganito, bakit may ganyan. So hindi po natin mapapasabalian yung salita po ng Diyos na meron at merong mangyayari. In the future, alam naman din natin yan, ang dami na ngayon. Hindi naman nakatulad ng dati, ang buhay ng tao, simple-simple. Ngayon po wala na. Karamihan po ng tao ngayon ay halos wala ng oras sa Diyos. Amen? So sabi po rito, it is right to warn people, especially to flee a burning building. Katulad nga sinabi ko sa inyo kanina. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, binigyan po tayo ng utos ng Panginoon na ating pong paalahanan yung mga tao. Amen? Alam mo, sa church, minsan sabi ko, nalulungkot ako, maraming mga Kristiyano sa church, pero minsan yung kanilang mga loved ones, wala sa church. Or either, hindi ligtas. Hindi ba nakakalungkot yun na Kristiyano ka sa pamilya mo? Ikaw lang yung Kristiyano. How about your family? How about your loved ones? How about your friends? How about your relatives? Alam niyo po, meron po tayong karapatan na sila po ay paalalahanan, especially itong sinasabi natin na incoming po ng mga disaster na pwede mangyari sa atin. Diba? Sipin nyo, bakit ganun? Bakit yung mga tao pagdating sa Panginoon, talaga sabi ko nga, para bang pipilitin mo pa, para bang from time to time, sasabihan mo pa. So church po, ako po ay meron po kaming group chat na lagi ko sinasabi pagdating ng Sunday. May isang Kristiyano sabi niya, Pastor, bakit ganun? Lagi ka naman nag-remind, pero yung mga tao wala naman. Pero they claim na sila ay Kristiyano. They claim na sila ay anak ng Diyos. Pero bakit wala? Anong reason? Minsan yung distraction, yung mga umaagaw po sa atin, alam niyo po, siguro lahat ng bagay nagagawa natin ng paraan, pero pagdating sa Diyos, napakadali natin gumawa ng dahilan. So kaya hindi mo natin pwede sabihin na, okay lang yan, okay lang sa Panginoon yan. No! Kaya po tayo niligtas ng Panginoon para pagsilbihan sa paglingkuran siya. Hindi ito kung ano yung natin, kung ano yung availability natin. Kasi ganun nangyayari. Pag available ako, sige, simba ko. Pero pag hindi, sorry. Walang ganon. Kung Kristiyano ka dapat, nilulook forward mo na yun. Merong gawain ng prayer meeting, nasama-samang mananalangin. Sabi ko nga, mapalit pa kayo matin ng prayer meeting Alam niyo mo ba kadalasan ng handaan prayer meeting? Handaan ko. Pag may nag-birthday, kailan ginaganap?
Merkules. Di ba kadalasan ganun, di ba kung napapansin niyo po? Pero hindi naman sinasadya, yung kakataon lang naman. Pero maganda pa rin. Kasi ano naman yun, pwede natin maging motivation. Hindi naman dahil sa pagkain. Di ba? Kundi, kasi, sabi nga natin, ang tao naman talaga, pagdating sa pagkain, sino man tao ayaw kumain? Lalo na pag libre. Di ba? So, hindi po, yun po kasi, papapakita lang na talagang yung prayer meeting, importante po yan, hindi dahil to sis, gano'n na may birthday, nagkakataon lang yun, gano'n naman eh. Di ba, minsan ka nagbibiroan sila kasi daw yung prayer meeting, konti lang tao. Di ba? Para ba yung motivation mo, konti lang tao, kaya pwede po maghanda ng prayer meeting. Huwag naman, kung meron kang talagang means naman, okay lang naman. Di ba? So ngayon, sabi ko ng Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, he shall also reap. Amen? Kung ano daw yung tinanim ng tao, yun yung aanihin mo. Yung sa Los Angeles, they mock God, o what happened? Di ba? Gulat sila, biglang-bigla. Ha? Itong lakas ng hangin, sabi mo, nagsimula yan lang yun sa wildfire. Pero yung lakas ng hangin, talagang napakarami yung nawasak, sunog ng mga bahay. Di ba? So sabi niya, kung ano yung tinanim mo, yun yung maanin mo. Kaya totoo lang sa atin po, sa paglilingkod natin sa Panginoon, minsan huwag natin sabihin na, okay naman ako. Di ba? Nakakapag-church naman ako. Yun yung sinasabi ko sa inyo after nung nasa church ka, nung nasa bahay ka na, nasa lugar mo na, ano na. Ako sabi ko nga po sa church, nakakalong po sa isang Kristiyano, pagdating sa bahay, yung mga kapitbahay, offended. Ano po? Hindi mo pwede na dito ka lang sa church, sa tingin mo mabait or banal. Pag nasa labas na, wala na. Puro mga salitang hindi na maganda ang lumalabas sa inyong bibig. Pag sinabi mo mocking God, not only yung tinatawag po na pagsasalita, kundi yung kung ano yung ginagawa mo pagdating sa Diyos. So, sabi niya rin, Matthew 15:8. Sabi po ng Bible, these people draw nigh to me, and their mouth and honor it with their lips, but their heart is far from me. Maaaring sinasabi mo, yes, I love God, pero how about your doings? Ano yung ginagawa mo? Diba? Alam niyo po, hindi ho masama na ikaw ay maglingkod sa Diyos ng may katapatan. Sabi nga yung walang nakakakita. Minsan kasi mahirap, maraming Kristiyano kaya lang gumagawa kasi meron nakakakita. Nakita ni pastor, nakita ni kapatiran, nakita ni ganito. Hindi ho, walang nakakakita. Kung meron nakakakita, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun yung gawin mo. Huwag tayong tumingin doon kung sino nakakakita. Alam nyo, sabi ko nga sa church kanina, maraming mga Kristiyano, ang daming alam sa Bible, but hindi naman ina-apply. Sa atin kasi, ang dami nating knowledge about God. Ang dami nating knowledge kung paano maglilingkod sa Diyos. The question is, ginagawa ba natin? Are we contented? Kung ano may meron tayo ngayon. Alam niyo, sabi ng pastor, hindi naman tumitingin ang Diyos sa numero. Tumitingin naman ang Diyos sa puso. Di ba? Kasi kung tama yung puso mo, gagawin mo, kayo kalooban ng Panginoon. Sinabi ba ng Panginoon na huwag ka na mag-solvinate? Kayo na lang? O tayo na lang? Okay na yan? Hindi naman, di ba? Kasama yun eh. Tandaan niyo po, ang soul winning, yan po ay mandate ng Panginoon. In Matthew 28, Mark 16, yan yung sinabi ng Panginoon. To go. Kumayo. Huwag po tayo makontento na tayo lang. Alam ko, kung sa church wala ko sinasabi, paano tayo dadali ng Panginoon sa bago nating building? Kung ito pala, hindi mo mapuno. Eh, ano yung lugar namin, napakaliit. Di ba? Dapat ka isa yun sa maging kaisipan ng mga Kristiyano. Kaya kasabi rito, maaari daw tayo lumalapit sa Kanya, ginagalang natin siya, pero yung ginagawa natin, yung puso natin, gano'ng kalayo siya o kalapit siya. Matthew 10:33, sabi rito, but whosoever shall deny me before man, he will I also deny him before my Father which is in heaven. So isa yun.
Ha? Ipakita natin, sabihin natin sa kanila, wala akong tagapagligtas kundi ang Panginoong Yesus, Panginoong Yeshua. Diba? Kaysa yung okay lang sa'yo. O, sa mga nag-aano po, sa mga, yan, may mga trabaho, sa school, whatever, kung trabaho mo, hindi naman siguro masama. Diba? Ngayon, kung ikaw ay wala kang kakayanan na para sila kausapin, gumawa ka ng means. Alam niyo po, ang dami ng means ngayon para yung tao mailapit natin sa Diyos. Nandyan yung, sabihin natin, yung mga gospel tracts natin. Di ba? Bigay natin. Maaari nga, bago mo ibigay, dapat na i-share mo kung ano yung nakalagay dun. Di ba? Secondly, ano pa? Yayain mo sa church. Para yung nakapakinggan mo, para pakinggan niya. Yung sabi ko sa inyo kanina, maraming mga Kristiyano, ang daming dahilan. Tandaan niyo po, pagdating sa Diyos, kailangan po, we are always available pagdating po sa Diyos. Ano po, huwag tayong magdahilan kung hindi naman importante. Di ba, sabi ko, sumakit na yung daliri, hindi na church. At dinampas sa talinhaga ng mga Pilipino. Ang sakit ng kalingkingan. Dinaan pa doon, Pastor, masakit yung daliri ko, ramdam na ramdam ko. Di ba ang daming Kristiyano ganyan? Ang daming reason. Pero naman pag niyaya mo yan, sa Tinggalan, sa baba. Yung mga lugar na malayo, kung bihira, madaling araw pa lang, gising na yan. Magpe-prepare na yan. Pero pagdating sa Diyos, bakit? So, kahit dito, may sinabi pa dito, sabi niya, it is right to point out the warning signs of the deadly disease. Siyempre dapat, pagdating din naman sa karamdaman, tanong din tayo, aware din tayo. And, are we obligated to warn the people about the wrath of God? Are we? Are we? Yes! Darating ho yan. Paniwala ho kayo. Minsan siguro, patingin natin, okay lang yan. Minsan, nag-ano tayo. At yan, ang hirap naman ng buhay sa California, ang hirap sa buhay nila, may kagano sila. Alam niyo po ba pwede mangyari sa atin yan? Isang igil lang. Bago tayo minsan nag-ano, yung alam niyo na totoo na ano ko yung bang kalungkutan natin, parang ano lang, pag natapos na yung wala na yung issue, tahimik na. Balik na ulit, back to normal. Okay? Now, sabi rito, tinanong dito, are we obligated to warn the people about the wrath of God? Yes, sabi ko ito. Why? Number one, ito na. Ito pa naman yung isa ko. Introduction lang pala yun. Okay, number one, the wrath of God is real. Ang galit po ng Diyos ay totoo. Job 36:18. Job 36:18, because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke, then a great ransom cannot be delivered thee. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan, ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Alam niyo po sa siguro aware naman tayo sa Facebook. No? Tatawa ako sa Facebook Sabi, may mga nagsasabi, ang buhay ay maiksi lamang. Okay? Ano kasunod doon? Magsaya ka. Gawin mo yung mga gusto mong gawin. Sabi ko, talagang kita mo yung thinking at yung mentality ng mga tao. Akala nila, yun lang yun. Na hanggang kaya mo, sige. Magliwaliw ka kung saan gustong pumunta, magsaya ka. Alam niyo, may account niya sa Bible, di ba? Yung matandang mayaman, ang sabi niya, yung bangan niya na maliliit, ay gigibain niya, gagawa siya ng mas malaki. And then sabi niya sa kaluluwa niya, kaluluwa ko, magsaya ka, uminom ka, gawin mo lahat, sawa ka, whatever you want. Pero sabi ng Panginoon, this night, thy soul is required of me. Di ba? Alam niyo po, sa panahong masaya tayo, sa tingin natin, everything meron tayo. Darating isang bagay na minsan hindi natin nalalaman. Sabi nga ng Bible, it is appointed unto men once to die. Diba? Kung yun lang yung mentality, tayo po siguro Kristiyano, baguhin natin. Kung yung mentality ng world, na habang bata ka,
magliwaliw ka. Siguro sa atin as Christian, habang kaya natin, habang malakas pa tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Alam mo yan, sila man, kasi galing yan ng Amerika. Alam niyo po ba, choir member sa Amerika, kung ilang taon? 95. Ganun yung edad ng mga nasa choir. Samantalang dito, kumakanta tayo sa videoke, sa karaoke. Kulang na lang yung dating mo dito. Diba? Malagot. Diba? Kahit mataas na mataas yung tono, gustong-gusto mong kantahin. Pero pagdating sa Diyos, wala naman tayong ginagawa. Sabi niya, sapagkat may puot, mag-ingat ka na baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan, ni maligaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Kaya tandaan po. Yung kinanta po ni Ma'am Julie kanina, our labor is not in vain. Alam niyo po, dun sa unang paragraph pa lang, ang sinabi uli, kung ano yung iiwan natin dun sa second generation. Ano yung iiwanan natin? Sabi po dito, the Bible declares that the wrath of God is real. And also in Psalms chapter 2 verse 5, then he shall speak unto them his wrath and vex them in sore displeasure. Talagang nandun yung sabihin natin, hindi ho talaga sinungaling na kasi. Pag sinabi ho niya, mangyayari po yun. Ano po? Psalms 78 verse 31, the wrath of God came upon them. Yun yung sinasabi natin, katulad nangyari doon. Sino pa naman mag-aakala na isang iglap yung LA, yung California, masusunog? Diba? Ang Facebook pa naman, natatawa ka, diba? Pinapakita nila yung before and after. Ay, kita mo yung before, napakaganda. Siguro kung tayo lang, kung iiralin natin yung flesh natin, siguro i-desire natin na makarating doon. Tapos sino bang ayaw? Nung araw, Amerika, ang thinking ng mga tao, green pasture. Para pag nasa Amerika ka, ganda ng buhay. Di ba? Sabagay, this opportunity na makarating ka doon sa Amerika. Pero ang tanong, buti nga kung yung magiging buhay mo, katulad ng mga nagpunta doon. Alam naman natin yan. Di ba? May sabi nga nila, hindi naman lahat ng umaalis, pumupunta na ibang bansa, nagiging maayos ang buhay. Ang problema kasi, tinitingnan natin yung parang yung pakinabang kagad Di ba? Pag nasa Amerika, ganito. Talaga mo ang masakit. Maraming mga tao, even Christian, even Christian, ang daming pangako sa church. Pupunta ako sa Amerika, pupunta ako sa ganyan, pag ako ay nakapunta doon, babalikan ko ang church. Nung nandun na, nakalimutan na ang church. Marami yung ganyan. Kung meron ka ng gusto, talagang, sabi nga ng Bible, you need to pay your vow. Kung ano yung sinabi mo, kung ano yung pangako mo, gawin mo. Hindi yung, Pastor, pag pwede po kami, punta kami ganito, ganyan. Pagkatapos mo, babalik kami, balikan namin ng church. Pero, siguro, kung meron man, bihira. Sila pa sa Marasigan, yan, ako po ay, sabi ng mga Pilipino, buhay na patotoo. Ano po, talagang yan, lagi kami nag-uusap nila pa sa Marasigan. Sabi niya, Pastor, alam niyo ba, ang daming oportunidad namin sa Amerika. Ang dami nag-o-offer sa amin na manatili sa States, kami bahala, kami lahat, diba? Pero sabi nga pa sa Marasigan noon, ang puso ko nasa Pilipinas. At ngayon po, ang ganyan, kasama natin siya. Pwede na lang natin yung kanilang pag-alas ulit. No? So, yun yung maganda Hindi ka gumagawa para sa sarili mong pakinabang. Alam niyo po yung blessing. At tandaan nyo yung pagsunod mo kasi sa Panginoon, sa totoo lang po, kahit ayaw mo. Kahit ayaw mo yung blessing ng Panginoon, ibibigay ng Diyos yan. Kasi right yung puso mo Paano yung puso mo? Wala. Ang gusto mo lang kaya ka alis kasi baka
Makakita man lang ng snow. Di ba? John 10:3-36, di ba? God's wrath abides on those who reject Christ. Ang tao ayaw sa Panginoon. Ayaw na sa Diyos. Bakit? Hindi man lang ba nila naisip, isang araw mamamatay sila. Isang araw makikipagtipan sila sa Diyos. Ha? Ito yung nasabi ko sa inyo kanina, ang mga tao pagdating sa Diyos, talagang pipilitin na po talaga sila. Minsan di ba bribe mo pa? I remember one time sa church ko ay, ano naman, simple lang naman. Nagkaroon kami ng ladies yata. Yung, tawag ito? Mother's Day. We invited doon sa mga nanay talaga na alam namin medyo wala talaga. At nag-decide ako, sabi ko, ano lang naman yun? Hindi ko lang kakagaling kung 5 hanggang 7. Na sabi ko, mag-prepare tayo ng bigas. 5 kilos yata. Ano? Di siyempre, sabi ko, mag-invite kayo ng mga nanay para maka-receive sila. Kahit mga hindi Christian. O, ganun. Nung natapos na yun, wala na rin yung mga wala na rin yung mga nanay na puno-puno i-invite namin kasi nga nakuha na yung gusto nila. Ganyan yun. Minsan sa totoo lang, nagiging ano din tayo, naging tolerable tayo, parang tinotolerate natin sila. Saka sa kagustuhan natin na sila ay makapakinig ng salita ng Diyos, binabribe natin sila. O sige, attend kayo, binigyan natin kayo ng bigas. Kaso lang, after nun. Pero siyempre, alam natin yung ano yung will ng Panginoon. Tandaan niyo po, importante we do our part. Yun lang po yun eh. Huwag to tayong mag-expect na pag ikaw ay nag-invite, pupunta yan. Hindi ho ganun yung kadali. Ano po, minsan it takes time, minsan ka, months pa eh. Diba? Sa amin nga sa sabi ng mga pinupunta namin, Pastor, kasi pag may ano sa amin, may event, siguro kahit nandiyan. Nagdebitahin namin. Sabi nila, Pastor, nakakahiya naman kung kailan may handaan, kaya kami pupunta sa inyo. Hindi ko lang masabi, kahit naman walang handaan, hindi naman kayo pupunta eh. Diba? Tinahilang pa yung handaan eh. Samantalang kahit walang handaan, hindi naman sila pupunta. So ayaw lang talaga. Kaya nga sa English, there's a will, there's a way. Diba? Yun lang yun. Eh wala. At saka sabi, depende na pa rin natin yung will. Kasi kahit naman hindi. Ako po, one time, may in-invite ako sa church, galing ng Japan. Eh, hindi ko naman siya kilala. So, in-invite ko, kasi nag-visitation kami, in-invite ko sa church. Di akala ko, hindi isin ba? Japan, that Sunday, umatid sa church. Oh. Eh, pero sa akin, hindi ko, yun. I'm not expecting na attend sa church yun. Pero sinasabi, baptist naman kami sa Japan. Ganun. Sabi ko, sige po, kung meron po kayong time sa Sunday, ito po yung agabain namin. So sa akin, hindi ko expected na pupunta. Siyempre, first time ko nakilala. Alam mo naman yung mga tao, di ba? Pumunta. Yun yung sinasabi natin na yung will ng Panginoon. So sabi po rito, God's wrath abides to those who reject Christ. Di ba? Marami talagang tao ay talaga. Mapipili natin talaga yung kung talaga sila ay kinausap ng Panginoon. Number 2, not the wrath of God is real, but also the wrath of God is revealed. So, reveal yan. Ang dami ng instance. Sabi sinabi natin yung dalawa lang, di ba? Yung Diyos, ano yung binaha? Sabi mo, sa ibang bansa, tsaka yung sa Las Vegas. Alam niyo ba, in the Bible times, meron na rin yan eh. May mga nangyari na rin po eh. Unang-una sabi rito, His wrath was revealed in the flood. Sa panahon ni Noah. Ano ginagawa ng mga tao noon? They mock. Ganoon din. Alam niyo mo ba, pag niloloko natin ang lingkod ng Diyos, Diyos ang bahala sa atin. Babalikan niya tayo. Hindi ba nung panahon na yun na si
si Noah ay nagtayo ng ark sa taas ng bundok, Mount Ararat. Di ba habang tinatayo niya yun, yung mga tao nagtatawanan? Ano ba to? Parang ano naman to? Di ba? Patataas ng bundok, gumawa pa ng arko sa bundok. That time kasi hindi pa nila alam yung ulan eh. That time. Di ba tawag nila? Minamak nila si Noah. Sa panahon natin, di ba parang ano ba to? Parang naman to sira. Di ba? Kasi hindi nila alam eh. Pero ano nangyari? So, kung alam naman natin yung istorya nun, di ba? Pagkatapos na magawa ni Noah ang arko, nagpaulan ng Panginoon ng ilang days? Land. 40 days and 40 nights. Yung pinakataas ng bundok, inabot ng tubig. Di ba? And then pangalawa, His wrath was revealed in the destruction of Sodom and Gomorrah. So ano ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah? Ha? Homosexuality. Sa mundo natin ngayon, tanggap na yon. Ha? Meron pa silang Pride Month. Ha? Hindi nila alam sa panahon pa lang po ng salita ng Diyos. Ahin na ng Diyos yun. Pag mo nang bigyan ng katwiran, nakakatulong naman eh. Ha? Sabi niya, mas magaling pa nga sa atin yung mga yan eh. Pag mo nang bigyan ng katwiran, sa atin ng Panginoon, galit siya. Sa mga yan. Tinanggap lang talaga ng lipunan natin. Diba? Sabi nga sa inyo, ngayon, yung mga nagdidrohan na eh, bakit daw yung mga yan? Hindi naman nag-aasawa, pero nanganganak. Ha? Ibig sabihin, padami ng padami. Hindi naman hutano eh. Diba? Ngayon, mga bata pa lang, sino nakakapanood sa Facebook, hindi mga bata ganyan kaliliit, nagpa-passing show na, ang sandas na pakataas. Yung mga tao naman tuwan-tuwa. Anong ginawa ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah? So, katulad ng LA, sinunog. Diba? At itong asawa ni Lot, ayaw niya eh. Diba? Kasi nasanay siya sa luxury siguro dun sa Sodom at Gomorrah. And then, nung siya ay lumingon, she become a pillar of salt. Kaya tama eh. Kaya tama po talaga, we cannot, hindi natin pwede imak ang Diyos. Huwag natin gawa ng ano, huwag natin gawa ng parang way para yung Diyos magalit sa atin. Ha? Ang dami na eh. Yan ang yung panahon kasi natin ngayon eh. Ito nga, sabi ko nga, maraming Kristiyano, tikong ang bibig. Pala yun, sabi ko nga, hindi naman hindi natin kailangan basahin ng buong Bible. Ano po? Siyempre, bilang Kristiyano, ano yan? Pagkain yan, ng kaluluwa. Paano ka makapag-i-invite sa church? Yung sabihin mo lang kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo. Ano po ba? Kasi yung maraming Kristiyano, Pastor, hindi ako marunong mag-witness. Pastor, wala akong alam. Pastor, wala akong alam. Sabi ko, yung buhay mo lang, living testimony na yan. Diba, nung hindi ka Kristiyano, nung hindi ka nakakilala sa Panginoon, ang buhay mo, eto. Problema ka ng lipunan, adik ka. Oh. Diba? Masama kang anak. Para kang prodigal. Diba? Para ako yata yun. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, eto na yung buhay mo. Iba na! Hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko, kundi para sa Diyos. Diba? Tumantalang noon lahat ng bisyo nasa iyo. Yun lang naman yun eh. Ano ba mahirap? Eh yung marunong, sa salita na nyo, pakaw
Ano mo ang ginagawa? Kagalit. Iba yun! So, balik natin. Hindi lang daw ho doon sa flood, destruction, and sinabi po dito yung His wrath was revealed at the cross when our Lord Jesus Christ was crucified. Ano niyo ba kung bakit pinako si Kristo? Doon sa krus. Dahil sa atin. Dahil sa kasamaan natin. Dahil sa kasalanan natin. He bore our sins on the cross. Kaya dapat makita natin what sacrifices ang ginawa ng ating Panginoon. Tayo, lecture na natin yung pagiging makasalanan. And as of now, diba? Wala naman siguro pwede magsabi sa akin ito, Pastor, hindi na ako nagkakasala ko, yung galing mo naman. Diba? As of now, we do sin. Not only the known sin, but yung sinabi ni James in James 4:17, to know that do it good and do it not, it is sin. For gift is sin. Ang dami mga bagay na mabuti na hindi natin ginagawa. So, ibig sabihin, lahat ng tayo ay nagkakasala. Ha? Kaya pag sinabi po yung wrath of God, what the Lord Jesus done dun sa cross ng Calvario is because of us. Because He loved us. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganun tayo pa. Diba? Samantalang tayo, ito. Sabi ko sa inyo kanina, pagdating sa Diyos, pipilitin pa, paalalahanan pa, from time to time. O linggo bukas, kita-kita tayo sa Diyos. Diba? Minsan nga, may reminder ka, wala pa rin. Ha? Nagsisin naman. Kaya lang, puro sin lang. Diba? Kaya mga Kristiyano eh. Pag nakita ka nun, okay, scroll. Diba? Alam niyo po ba, napakapalad natin pag may ganong nagre-remind sa atin pagdating sa Diyos. Diba? Sino ba tayo? Ang Panginoon na, diba? Sino ba tayo sa harap ng Panginoon? We are all sinners. We are destined to heaven. God loves us and save us. Yun yung maganda. So sabi nyo rito, Romans 5:8-9, Jesus took our place to save us from the wrath of God. Diba? Yun, siya na yun. Para sa atin, na tayo patungo sa pagkapahamak, pero dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya, marapat lang talaga. Hindi lang basta pasalamatan ng ating Panginoon, kundi papurihan talaga siya. Diba? So, sa buhay natin, in our lives, talagang dapat hindi lang naman yung may reminder tayo. Every day, we need to thank the Lord. Diba? Yung nga lang namin sila sa kinabukasan, blessed din eh. Diba? Si Kuya Boy, ako, bisa natatawa Kuya Boy, hindi pa nga nagsisimula yung gawain, nasasabi nila ng pag-uwi. Diba? Si Kuya Boy, pag nag-pray yan, ano ka agad eh? Kompleto na eh. Wala ka na nakakagawin pa eh. Diba? Pero minsan natutuwa tayo. Pero isip yun. Isipin nyo, hindi pa nga tayo umaalis. Si Kuya Boy, pinag-pray na tayo, naingatan tayo ng Panginoon sa pag-alis. Ayaw nyo ba nun? Ganun dapat. Kung paano, minsan madali tayo mag-appreciate ng tao, they have much more our Lord. Diba, salamat sa kanya lang. Sa kanyang sakripisyo doon. Napagaman, sabi nga ng Bible, siya na walang kasalanan, ipinasan natin lahat ng kasalanan natin sa kanya. No. We need to appreciate Him. Hindi rin basta appreciate Him. We thank Him, serve Him. Paglingkuran natin siya ng buong puso. Diba? Oh. Huwag natin hayaan na lagi na lang tayo nire-remind para sa gawain ng Panginoon. And then lastly, pag-list natin, the wrath of God is reserved. In Romans chapter 2, verse 5, but after their hardness and impertinent heart, treasurest up unto thyself wrath and against the wrath and revelation of the righteous judgment of God.
Tandaan niyo po, lahat po tayo haharap sa Diyos. Yung ating accountability, lahat po tayo, magbibigay po tayo ng accountability sa Diyos. Ha? Dapat alam natin yan. Huwag tayong matuwa doon sa mga nakakaranas po nung nangyari po sa Los Angeles, Arizona. No, huwag po tayong matuwa doon. Sabi natin kasi visit yung host ng Golden Globe. Di ba? Hindi naman niya alam yun At hindi naman niya alam ang Bible. Kasi kung alam na yun, kasabihin ba niya yun? Hindi. Kaya tandaan po natin, hindi po tayo spare. The Philippines, hindi tayo spare. Tandaan niyo po ngayon, nagkakatulog na naman sa Pilipinas. Kanina nakaupo ako doon, may nabasa ako. Impeach Bongbong Marcos. I don't know kung ano yung nakalagay doon. Hindi ko na pinasa. Nakalagay lang doon. Go to jail. Nakalagay yung picture ni Bongbong. Naka-ano doon sa jail. Diba? I don't know. Yung mga kaibigan natin, INC, nag-rally pa. Hindi mo alam kung paano ba kay Sara yun o paano kay Bongbong. Tandaan niyo po, hindi mo tayo spare. Lalo na ho ngayon, nagkas sa idolatry. Sabi nung iba, yung nangyari doon sa kay Nazareno. Kailan ba ginaganap yun? O yung mga Katoliko rito, kailan ginaganap na Nazareno? January na, sabi ni Pipo. January 9. Diba? Tingnan nyo, pinipilit nilang itaas yung Nazareno dahil ngayon daw naging mapayapa, whatever. Hindi nila pinakit doon sa, tawag nila doon? Yung rebulto? Translasyon? Ha? Pinipilit pa nilang gano'n, naging maayos, walang na-update. Meron man, hindi naman gano'n kadami. Sino? Papaya ba tayong Kristiyano na itinataas si Nazareno? Alam niyo po ang history ni Nazareno? Sinakakalam yung history ni Nazareno? Napulot ng kuya sa ilog. Nasunog. Kaya umitim. Sino nakakalam nun? Nang history ni Nazareno? Kaya huli lang ata Panahon ni kaya huli din Di ba? Nakuha lang yan sa ilog. Dahil sunog. Alam naman mga Pilipino ngayon, may nakita lang. Di ba? Nakakita lang ng imahe doon sa puno, sa katawan ng puno sinamba na, nilagyan na ng kandila. Ito naman mga Pilipino, para naman ding mga, hindi mo alam kung ano, pupuntahan pa doon. Luluhuran pa nila doon. Sipin yun ba? Pero yung tunay na Diyos, hindi nila kilala. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Kilala lang nila yung mga reporter yun. Di ba? Balita ko may ikakanonize na naman daw. Yung akala nun, may ikakanonize na naman. Ha? Kaya pa kami nag-uusap nila Brother Sito. Ito yata si Tagle, gagawing Papa. Narinig niyo ba yan? Sino narinig yan? Ako nung wala natin kasi Brother Sito. Diba? Gagawin daw na Pope itong si Tagle. Imagine that, di ba? Pakataas na. Sikat na naman ng Pilipinas. Nako, yung pagsikat ng Pilipinas na yon. Huwag naman sana. Sabi ni iba, yung iba tumutok-tok pero. Di ba? Tandaan niyo po, lahat po tayo ang harap. Revelation 20. Sandali na lang pa. Revelation 20, 11 to 15. Sabi ko ng Bible, and I saw a great white throne, and him that sat on it, for whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is in the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which is in it, and death and hell delivered up the dead were in them, and they were judged every man according to their works.
and death and hell shall cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15. And whatsoever was not found written in the book of life was cast out into the lake of fire. So, talagang may ano po. Tayo, kaya nga minsan natutuwa tayo. Yung mga tao kasi, pag nagtanong ka kung saan yung namatay, sabi nila nasa kay Lord. Lahat yata na namatay, na kay Lord eh. Di ba? At itinig natin yung parate, nasa yung namatay, na kay Lord yun. Ang hindi pa ako masyadong kumbinsido yung happy birthday in heaven. Kaya katulad ni Joey, sigurado kayo? Sigurado kayo nasa langit? May biktima din yan ng mga Kristiyano. Okay lang naman siguro kung alam talaga niyang save yung loved ones niya. Eh kaya lang minsan, di ba? Eh hindi naman nakasabihan na yung cannot please anybody. Mahal natin, okay yun. Kasi yun naman talaga nararamdaman naman. At alam naman natin talaga na siya ay, di ba? Eh kaya lang, sa pag ginagamit yung birthday? Sa buhay, di ba? O bakit happy birthday in heaven? Do you think may kainan sa taas? Kasi birthday. Pero alam niyo po, sabi mo dito, meron talaga. Kaya nga sabi dito whosoever was not found written in the book of life is cast into the lake. Diba? Sabi na ng Luke chapter 10 ay, kung natatandaan mo, huwag tayong matuwa kung yung mga spirito ay sumusunod sa atin. Mas matuwa tayo na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Tayo mga Kristiyano po, isa ho siguro dapat natin makita, ito sabi nga natin, maaaring meron tayong inis doon sa mga nangyayari dahil they mock God, ganito. Pero alam niyo po, tayo mismo, kung magiging aminado tayo sa sarili natin. Minsan mo yung hindi natin paglilingkod sa Diyos. Parang napipilitan lang tayo, parang ganito lang, kasi linggo. Alam niyo po, mahirap kaya ka na nagsisimba kasi linggo. Diba? Dapat yung Sabado pa lang, prepare na yung puso mo. Natanggapin yung salita ng Diyos na mapapakinggan mo. Eh, sabi naman, Kristiyano ngayon, may sakit pa. Appendicitis. Ano ba yung appendicitis? Na-open pa! Ang isang Kristiyano dapat di na na-open. Tama po ba? Kung narinig mo at tinamaan ka, di salamat. Hindi yung pinatamaan na naman ako ni Pastor. Wala akong ganun. Kung tinamaan ka ng salita ng Diyos, yun. Salamat. Ibig sabihin nun, buhay ka pa. Di ba? May pakiramdam ka pa. Di ba? Eh yung mga patay kasi wala nang pakiramdam eh. Kahit akong sabihin, wala nang dead ma. Kahit na sa church eh. Pakikinig ng salita ng Diyos, papasok ng dine, nadalabas dine. I remember meron akong umaten sa church na mga babae. Eh hindi umaten yung isa. Yung isa umaten. Pag-uwi nung isa, nang galing sa church, tinanong. Sabi daw sa kanya, ano yung preaching ni Pastor? Kasagot-sagot daw nung umaten, hindi rin niya alam. Sabi, wala ko ginawa sa church noon. Ang hirap noon, yung dumating ka dito, empty, tapos lalabas ka empty din. Diba sabi ng Bible, na salita ng Diyos, hindi babalik ng walang kabuluhan. At kung Kristiyano ka, dapat makita mo in time, meron talagang, sabi nga diba, judgment eh. Diba, hindi lang basta judgment eh. Lahat tayo. Last verse, 21 verse 8 ng Revelation. Pamilya naman din sa atin to. Pero maganda pa din natin. Sabi mo ng Revelation 21 verse 8 for our last verse, ngunit sa mga duwag, sabi ng Tagalog, at mga hindi mananampalataya, at ng mga kasuklang-suklang, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagat ang apo, o narinig sa apoy, at to supreme na isang ikalawang
kamatayan. So, pag sinabi kasi yung fearful dito, hindi naman ito yung takot sa dilim eh. Di ba? Takot na ibahagi ang salita ng Diyos. Takot na tanggapin yung katotohanan. Hindi mananampalataya, hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang gusto niya, puri sa Kanya. Ha? Mas naniniwala pa sa tao kaysa sa Diyos. Di ba? Nag-uusap-usap kami ng mga pastor. Yung kasi nung pumunta kami ng Bantabangan, may namatay kasi yung tatay ng isang pulis. Kasalubong namin yung yung mga napakaraming INC. Ang daming sasakyan. Meron isang pastor nag-comment, sabi niya, tinan ng mga tao niya. Mas sinusunod pa yung tao kaysa sa Diyos. Tama naman yun. Pag sinabi ng ministro, napupunta tayo doon, kailangan pumunta. Ganun sila katindi. Alam niyo po ba? Ako siguro, isa ko lang pwedeng hangaan sa mga INC, yung unity. Yun eh. Maraming Kristiyano walang unity. Madali kami ng baptist eh. Sabi ni isang pastor, yun daw mga baptist, hindi mo pwedeng pag-isahin. Pero pwede mo pagsama-samahin. Sabi ko, bakit? Diba? Yun know, yung medyo lang sa atin as baptist So patawarin tayo ng Panginoon. Kasi tayo to eh. Nabibigyan kasi tayo ng ng ibang tao, yung impression. Sabi niyo, bakit kayo? Baptist kayo, walay naman kayo. Diba? May Southern ba? May Bible ba? May Independent. Ano pa ba? Ha? Diba? Unbelieving, unbelievable. Sabi dyan, mga kasuklan-suklan. Alam natin yan, di ba? LGBTQ+. May plus pa, no? Ano may plus na yun? Dadami pa daw. And then, mamamatay tao, mapakiapid. Ayan, alam nyo, pagdating dito, marami talaga nauulo sa tulay eh. Alam niyo po ba, event pastor? Nag-chismis. Di ba? Hindi po, totoo lang. Maging aware po talaga. Ano po? Ano pa? Ma'am, gagaway. Ano itong mga manggagaway na ito? Yung gumagawa ng black magic, di ba? Manggagaway. Mapagsamba sa Diyos pag-given na yan. Sabi naman ng Pastor, hindi naman namin sinasamba ng Diyos. Diba? At sinasabi kayo, Diyos daw, hindi naman daw yung hindi naman daw yung idols. Maliwanag naman sabi ng Bible, di ba? Exodus chapter 20. Huwag kang gagawa. Yun na nga lang eh. Doon na nga lang eh. Guilty ka na eh. Huwag kang gagawa eh. Gumawa eh. Sabihin lang hindi sinasamba. Gumawa ka. Guilty ka na kagad daw. Ano pa sabi? Huwag mong yuyukuran o sasambayin sila. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapalibog. Kahit ano pang paliwanag. Ano po, ang dami ng papaliwanag. Alam niyo ba ang RC ngayon? Ang dami nilang paliwanag sa Bible. Hindi lang sinasamba si Mary, hindi lang sa ipulong mo sa atin, hindi naman kami kahapon lang sinila. Di ba? Isa pa lang niya. Hindi makalimutan. No? Mga Kristiyano. Bakit maganda naman sa Kristiyano ngayon, di ba? Ako natutuwa ako. Sabihin natin yung salitang pesta. Okay lang naman minsan kasi nagiging nagiging way pa yun ng reunion yata, parang gano'n lang. So as Christian naman, ikaw naman na Christian, dapat tayo may paliwanag sa kanila na, diba? Ito ginagawa namin, hindi for the At saka sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, hindi na rin ganun eh. Di ba noon, dahil pag-fiesta, minsan napapadasan pa yan eh.
O, piyesta bukas. Ay, ngayon pala. Sa inyo. Ngayon ba? Oh. Pastor, piyesta. Sabi ni Pastor, sige, lahat ng piyesta, alam niya. O, piyesta ngayon ha? Meron ba? So, hindi mo masama. Kunyari, talaga hindi mo talaga man. Kasi, siyempre, pupuntahan ka ng tao eh. Gawin mo yung opportunidad. Di ba? Para ma-share yung gawin. Yung pwede naman yan. Sa totoo lang, kami mga Kristiyan, hindi na kami talaga dito kasi alam na namin ng bayan. Ginagawa namin ito, siyempre, yung mga loved ones namin, nakubuhi, di ba, para reunion. Okay. Pero yung dahil naghanda ka dahil kay Santo Niño, sino ba si Niño? Kilala niyo ba si Niño? Yung kapitbahay niyo, malaki naman. Ako sabi niya, Pastor, yun yung ano eh, yun yung batang Jesus. Sabi ko, di ba lumaki si Jesus? Lumaki daw. O sino ngayon yung Niño? Lumaki pala. Sabi niya, pilosopo. Hindi mo totoo lang, di ba? Nung araw kasi pag nagpipista, yun ang thinking nila, ginagawa nila yung para dun sa kanilang tagal. Patron. Ayun, ginagawa nila patron. At yun talaga nagpipray. Talaga pinagpipray nila yun. Ngayon wala na yun. Ha? Ngayon po, pag namiesta yung tao, kain lang tayo. Bagaman sabi naman ng Bible, yung iahantod natin sa idols in vain. Wala naman talaga ano yun. Pero siyempre sa iba. Siguro ganun na lang. Kung hindi talaga natin maiwasan na hindi maganda dahil alam ng mga tao na gano'n sa inyo, eh gawin mo yung oportunidad na mag-share ng salita ng Diyos. Diba? Kasi yung pinag-uusapan natin, darating ito eh. Diba? Darating yung sumpa ng Panginoon, lalo na doon sa mga hindi marunong sumunod sa Diyos. Kaya tayo pong lahat, siguro as I close siguro, ay isa lang naman po. Alam natin darating yung wrath of God. Hindi yung parang bibigla na lang tayo, may nangyari. Hindi yung, siguro ngayon as Christian, talagang manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin tayo ng Panginoon sa mga tao na wala pa talagang katiyakan sa buhay nila. Wala pa talagang tamang relasyon sa Diyos. Di ba yung binasa natin kanina, yung sinabi ng Bible na they honor me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Pwede sabihin nila, kilala nila ang Diyos. Pero tinan mo yung buhay nila. Umaayon ba yung buhay nila doon sa kung ano yung gusto ng Diyos? Lahat naman na yun, naniniwala ng Diyos eh. Sino ba hindi? Kaya sabi, atheist na. Pero yung buhay. Tandaan niyo po, doon kasi makikita yun eh, kung paano nakikita sa buhay mo yung pinakikinggan mo na salita ng Diyos. Yun ang gawin natin. Ngayon po, sabi nga natin, ang kundi natin, talaga namang minsan yung hindi natin inaasahan, yun ang nangyayari. Actually, nasa Bible naman talaga yan. Kaya lang, dapat alam natin. Ano ba trabaho ng Kristiyano? To remind. I-remind natin yung mga loved ones natin, kamag-anak natin, kaibigan natin. Sabi po, meron kaming lifetime, parang gold doon. Yung akay ko para kay Kristo. Diba, nakita nila mo yun. Diba, akay ko kay Kristo. Sino akay mo kay Kristo? Number 1, family mo. Pangalawa, relatives mo. Pangatlo, kaibigan mo. Pang-4, kapitbahay mo. Pang-5, kaklase mo. Kung meron kang trabaho, katrabaho mo. Dapat mo ganun. Bago tayo makontento. Alam, sabi ko sa inyo kanina, kung hindi man tayo sanay, sabihin natin pa sa wala akong masyadong knowledge sa salita ng Diyos, hindi kami mo, invite mo. Invite mo. O kaya pangalawa, pakita mo yung matotoo sa buhay mo. Ito ako dati eh. Diba kung pwede mo lang sabihin, ito ako dati, walang iya ako dati. Ismail ako sa magulang ko dati. Lahat ng masama, ginagawa ko. Pero mula nung makilala ko ang Panginoon, ito ginawa niya sa buhay ko, binago niya. Alam niyo po, mas masarap na yung maraming natutuwa sa'yo kaysa maraming nagagalit sa'yo. Di ba? Ito rin dahil ko sinasabi eh. May mga tao, sabi ko nga, yung bang wala ka na sa mundong ito, galit pa rin yung tao sa'yo.
Ako one time, sinabihan ko yung mayor namin. Sabi ko sa kanya, mayor, sabi ko, yung ginagawa mo, titignan ng tao yan, kahit mamatay ka na, kahit wala ka na dito, yung ginawa mo sa Peñaranda, hindi na yan makakalimutan ng tao. Ganun kasimple. Diba, ganun din mo. Eh, di buhay ko dati, nung wala ako sa Panginoon. Pero ngayon, isa ako dun sa pinagamit ng Panginoon para sa buhay. Alam niyo ba, ang sarap nun? Sabi ko sa inyo, ang hirap naman nung wala ka na eh. Ang dami ko sinasabi sa'yo. Kaya ulit lang. Nung wala ka namang ginagawa, nagagalit nyo. Sige po, tayong lahat ay tumayo, tayo po minalangin. Lord, dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa paalala ng iyong mga salita. Minsan, Panginoon, nalulungkot man kami. Dun po sa mga kababayan namin na nagkaroon ng Panginoon ng malaking disaster. Katulad nga po doon sa Los Angeles, California. Lord, hindi naman dahil may sinabi na hindi maganda yung post po ng Golden Globe Award, kundi Panginoon, alam namin, lahat po ng mga tao na pilit lumalayo sa iyo ay nagkakaroon po ng mga problema. Especially sa amin po. The word making Panginoon, hindi lang naman po kung ano yung sinasabi namin, kundi yung ginagawa po namin. Masakit po na kailangan lang namin kayo. Pag kami po ay may problema, kailangan lang namin kayo pag-araw ng linggo, pag-araw ng Miyerkules. Pero minsan po yung buhay namin, the regular days of our lives, parang minsan po hindi makita sa amin ang pagiging Kristiyano. Lord, patawad po. Lagi po namin maisip, one day, lahat ng ginagawa namin ay meron pong pagsusulit. Kaya Ama, salamat sa paalala. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na magamit din po ninyo sa aming po mga loved ones, sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan namin, kakilala namin, katrabaho namin, na maipakita po namin sa kanila na isang araw darating yung judgment na sinasabi po ninyo. Kaya tulungan niyo po kami na maturuan sila kung paano ka makilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Mabigyan niyo kami ng karunungan, bigyan niyo kami ng lakas ng loob, at pangunahan ng Santong Espiritu upang magawa po namin yung mga bagay po na gusto niyo ipagawa sa amin, especially Panginoon sa aming pong paglilingkod sa inyo. Kung meron ng mga pagkukulang, Panginoon, mga kasalanan, patawad po, at inihiling namin umasa as the day go by ay mas maging fruitful po yung ginagawa namin. Especially Panginoon this year, nagsisimula pa lang po kami ng 2025. So only January pa lang po, napakahaba pang panahon. Lord, tulungan niyo po kami na kami po ay magamit po ninyo para sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, magtuloy Panginoon, patuloy po na magtapat sa inyo. Alam namin everything we have is come from you, Panginoon. Sapagkat kung wala ka, wala kami magagawa. Lord, salamat po. Salamat po even po sa church na ito. Salamat Lord sa kanila. Pagpalain niyo po sila, ang aming pastor, Pastor Ferdy Marasigan. Patuloy po dalangin naman ang iyong pag-iingat po sa kanya, sa kanyang kalusugan, at maging ang kanyang pamilya, kay Atinig Panginoon, kay Ruth, kay Paul, sa pamilya ni Paul, at sa mga member po ng church na ito. Dalangin po Ama, nagabayan niyo sila, pagunahan, sama-sama sila na makapaglingkod sa inyo, sama-sama po sila at pagkaisa upang itaguyod ang inyong gawain sa lugar po na ito ng Gapan. Muli Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you po.